Sobrang lamig ngayon at ito yung itsura sa labas ng bahay. 2 araw nang walang tubig ngayon. 12 degrees dito, so ito ay katumbas ng negative 11 degrees sa Pilipinas. Mabuti na lang nakapag-ipon kami ng tubig sa tub. Kaya kahit papano may nagamit kami na tubig sa 2 araw. Kahit iwanan namin na nakabukas yung gripo sa gabi, talagang nagpo-frozen pa rin siya. So inisip ko, itatry ko kung magagawa natin ng paraan. Mostly ng mga bahay dito sa US ay ganito yung itsura. Ito yung pinakailalim ng bahay at nandito yung mga pipes ng tubig. Hindi lang pipes ng tubig yung nandito, pati din yung sa CR, yung daanan ng sa CR, dito rin. Etong malaking pipe sa baba, yan yung sa CR. Hinawakan ko at pinakiramdaman ko yung pipes ng tubig. Feeling ko hindi yan ang problema. Kaya ngayon titingnan natin yung pinaka-well nito. Ito yung pinaka-well ng tubig namin. Siya nga pala, sa mga rural area dito sa Maryland, may mga ganito. So, ang tawag dito ay well. So, mostly ng mga bahay na nasa rural area ay talagang may mga sariling patubig. Dati, nagkaroon na rin kami ng problema dito dahil yung switch nga nito ay nasira. Ngayon, tiningnan kong mabuti at ito ay sobrang lamig. Feeling ko ito yung may problema talaga. Hinila natin ito para makita natin yung pressure ng tubig. Last year, sinabihan kami na palitan na nga itong system ng tubig. Kasi ang sabi nila, sobrang luma na nga daw nito. Na-build ang bahay ng namin ng 1965. Kaya nga naman yung well system nila ay talagang luma na. Nakita ko, eto nga ang problema. Walang pressure yung tubig. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at pumunta tayo sa Lowe's. Maghahanap tayo ng something na pwede nating gamitin para lagyan ng insulation yung sa labas nun para hindi mag-frozen. Itong pink na insulation na to, ito yung ginagamit para sa bahay. Pero feeling ko baka magkaroon ng molds kapag yun yung ginamit ko. Kaya naghanap tayo ng ibang option. Sa tingin ko, pupwede na siguro ito. Kung matatandaan nyo, ito yung ginamit ko na insulation para doon sa bahay ng pusa. At sa tingin ko, ito yung the best option na nakita natin. So, kukuha lang tayo ng isa nito. Pumunta na rin ako kanina sa Walmart para bumili ng heater. Pero pwede rin kayong gumamit ng hair dryer. Sana talaga ito lang yung problema nitong tong well na to. So dito nga, install ko na ito para maayos na. Biruin nyo guys, 2 days wala kaming tubig. Sobrang hirap. Kung tatawag naman kami ng plumbing, magpapa-appointment ka pa ng mga ilang oras, tsaka pa lang sila pupunta after few days. Alam nyo, ang pinakaayaw ko lang sa sarili ko, ayoko yung nag-iintay. Kaya kung alam ko na at kaya kong gawa ng paraan, ginagawa ko talaga mag-isa. Si Michael umalis dahil may meeting siya ngayon. Hoping na gumana na talaga to. So, isiset na natin yung pinaka-heater niya. Papainitin lang natin ito na siguro mga ilang minutes. Last year, nawalan din kami ng tubig at ang sabi sa amin, palitan nga daw itong well system. So, papalitan ng brand new pero magbabayad daw kami ng $5,000. Eh, grabe naman. Sobrang mahal naman. Sa panahon ngayon, yung $5,000 ay talagang napakalaking pera na talaga. Nilagyan ko na rin ito ng takip para makulob yung init sa loob. Pero hindi ko siya tatakpan ng buo, yung kalahati lang muna. Kasi kapag okay na yung temperature, kukunin ko din yung niya sa loob, yung ginamit kong heater sa loob. So, tinag-anan lang natin ng bato. Cross fingers na sana talaga gumana. Bubuksan ko lang yung gripo para makita natin kung maya-maya ay aandar na to. Oh my God! Yes! It works! It works! Oh my God, may tubig na kami! 2 days walang tubig, Diyos ko! So ngayon, pwede ko nang isara yung yung ginawa natin na insulation. Salamat naman talaga at nag-work. Ang hirap ng walang tubig. Grabe. Kukunin ko na yung pinaka-heater sa loob tapos tatakpan na rin natin yung well. So hoping na talagang wala nang maging problema sa well na to. Sobrang hirap talaga guys na walang tubig. Imagine kagabi naliligo ako tapos biglang nawala ng tubig, may sabon-sabon pa ako. Kaya kagabi nagbanlaw ako ng napakalamig na tubig. Good morning, Pilipinas!